Pagod na ang ating sinapit, maliit na pusin na, huwag tayong magpagamit. Isigaw sa langit, kailangan na pagbabago. Huwag namang maulit, natuto na Pilipino. Mahalaga ang buhay, ipaglabang tunay na pantay-pantay, sabay-sabay sa paglipad. Ang ating pag-asa nandito na para sa bawat Pilipino. Ikaw ang nais ko, kapit ka, nandito na ang laban niya para sa bawat Pilipino. Bilis kilos, hindi ba bagal-bagal, batas pinapairal, di mapagmataas, kanyang iaangat ang tas ng ating buhay. Kasama ka sa pag-unlad, darating ang bagong umaga. Nakikinig ang Diyos sa dalangin natin, tumawag manalig ka. Ang ating pag-asa nandito na para sa bawat Pilipino. Ikaw ang nais ko, kapit ka, nandito na ang laban niya para sa bawat Pilipino. Bilis kilos, ating pag-asa nandito na para sa bawat Pilipino. Ikaw ang nais ko, kapit ka, nandito na ang laban niya para sa bawat Pilipino. Bilis kilos. Pagpalain kayo ng buong may kapal. Manila, God first. Sa totoo lang, gusto ko si Lenny. Pero nung mapakinggan ko lahat ng sinabi mo, Promise. Thank you. Ano pangalan niyo? Aling Evelyn. Sige, para naman hindi masayang yung pagbaligtad mo. Hindi, kasi parang, ang gusto ko kasi magsiyasat ka eh. Tama naman yun. Hindi, tama yun. Basta lahat ng binibitawan ko dito, naganap. Nangyari. Oo. Oo, nangyari. Masisiyasat mo sa Maynila. Kaya lahat ng binibitawan ko salita, iniingatan ko. Bago ko siya bitawan, sinisigurado ko sa mga tagapayo, sa mga magagaling, ito ba ay kayang gawin? Pag kayang gawin, bibitawan ko yung salita. Dahil yun lang ang iniingatan ko. Yung laway ko ang puhunan ko. Yun lang talaga na Nanay Evelyn. And thank you, nadali din kita. Without Yorme, wala kaming Justin. Umpisa, nalaman namin may sakit si Justin na biliary atresia, kailangan niyang mag-undergo ng liver transplant. Ang sabi sa amin ng doktor, in 2 years, kinakailangan niyang ma-opera. Kung hindi, mawawala sa amin si Justin. So marami akong nilapitan, mga sinulatan. Meron din pagkakataon na nag-tweet ako sa mga iba't ibang mga government agency and mga artista. Luckily, isa lang ang sumagot sa akin. Nung panahon na yon, siya ay Vice Mayor ng Manila, si Yorme Isko Moreno. Hindi kami resident ng Manila, kaya gulat na gulat kami na ganun yung itinulong niya sa amin. He pledged 2 million pesos para maisalba yung buhay ng anak ko ni Justin. Gusto namin lumaki si Gusto namin lumaki si Justin na makilala niya yung taong tumulong sa kanyang maisalba yung buhay niya. Maraming salamat sa lahat ng naging tulong mo sa akin, sa pamilya ko, lalong-lalo na kay Justin. Kung wala ka, hindi namin makakasama si Justin.
Natanghali po, ako po si Eileen Garcila, siya po si John Raymond Pancho. Ako ay mag-share lang po ng aking kwento tungkol sa ating mahal na Mayor Isko na ngayon ay tumatakbong presidente na kung papalarin ay sana mas marami pa siya matulungan. Taong 2003, July 1, ito po ang aking anak ay naopera sa St. Luke's Medical Center. At ako po ay humingi ng tulong sa mga konsehal. Siya po ay isa sa nakatulong sa akin nung siya ay konsehal pa lamang. Siya po ay hindi nagdalawang isip na ako ay tulungan. At binakita ko po ang picture ng aking anak at ito po ang kanyang clinical abstract. Ito po, pinabasa ko po sa kanya. At nung time na yon, siya po ay gumawa ng letter authorization. Ang sabi niya po sa akin ay dalhin ko sa ospital, pakita ko lang daw po yun at wala daw po akong ilalabas sa pera. Sa awa naman po ng Diyos, ang aking anak po ay nailabas ko nang wala akong nagastos ni 5, kundi pamasahe lang po pangkain. Kaya ako po ay nagpapasalamat, Mayor Isko. Sana po pala rin kayo manalo maging presidente at marami pa kayo matulungan ng ibang tao. At ang aking anak po ay magpapasalamat dito sa nagawa niyo sa kanya. Maraming salamat po, Mayor Isko, na ako'y tinulungan na kung bata pa ako, na naibukod po sa kwento po ako. At ito ang inyong pirma, Mayor. Ito po katunayan na ito'y pinirmahan ninyo. Kaya po, pasalamat ka kay Mayor Isko. Mayor Isko, sana po manalo po kayo sa presidente na sana po marami po kayo matulungan na tao na nailangan tao. Ako po yung papasalamat po ulit na tinulungan niyo po yung bata ako. Kaya siya po ay 19 years old na ngayon at grading student ng Perfecto High School. Sana po, Mayor, malarin po kayo manalo maging presidente. Walang imposible. God first po. Salamat po. Salamat po. Sandali lang po. Meron akong kwento na may kwenta. Bago ako naging mayor, ang dinatnan kong Maynila ay dugyot, magulo at lugmok. Kaya binilisan natin ng kilos at walang sinayang na oras. Sa nagdaang 2 taon, yung mga parang imposible, naging posible. Lumago ang negosyo, nagkatrabaho ang tao. Anong balik ang tiwala sa gobyerno, ibinalik natin ang dignidad sa tao. Pumanatag ang pamumuhay sa Maynila, krimen bumaba, droga, unti-unting nawala. Ngunit, hinamon tayo muli ng tadhana. Dumating ang pandemya, mabilis na aksyon na naging tugon. Ospital, gamot at pasilidad ay maagap na naihanda. Tuloy-tuloy na bakuna, lahat niyayakap. Inuna ang sikmura, kahon-kahon na ayuda para ang gutom ay mapawi. Pero hindi tayo tumigil, hindi tayo sumuko. Tunay na solusyon, mabilis na aksyon. Bumalik ka na! Bumalik ka na! Thank you. Bumalik ka na! I love you. Boss, ingat! 1, 2, 3, go! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Thank you. Bumalik ka na! I love you. Ayan ba sigaw ng mga kasiko? Ay! Ayan ba sigaw ng mga kasiko? Ano babot kayo? Ituloy mo! Ituloy ninyo!
Totoo bang nag-aral si Isko Moreno sa Harvard University sa Amerika at sa University of Oxford sa England? Maraming tao ang nakapansin na tila bumabalik na ang ganda at sigla ng lungsod ng Maynila, ang kabisera ng Pilipinas na nooy tila tumatamlay na at napag-iiwanan. Nakita ng mga mamamayan na talagang malaki ang magagawa ng maayos na pamumuno sa isang bayan. Napatutunayan pa ito ng mga pagkilala sa lungsod ng mga institusyon at ahensya ng gobyerno. Ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang awards na natanggap ng Maynila sa panahon ni Isko Moreno. 2021 Most Business Friendly Local Government Unit. Ang parangal na ito ay iginawad ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI sa Maynila nitong November 2021. Ang PCCI ay isang non-government organization ng mga pribadong negosyo na nakikipagtulungan sa gobyerno pagdating sa mga usaping makatutulong sa ekonomiya ng bansa. Iginawad ng PCCI ang pagkilalang ito sa local government unit na matagumpay na nagpapanumbalik at nagpaparami ng mga negosyo sa kanilang lugar sa pamamagitan ng mga makabuluhan at makabagong programa at patakaran. Good Financial Housekeeping Award. Ang parangal na ito ay ibinigay ng Department of Interior and Local Government o DILG sa Maynila noong October 2020. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakatanggap ng ganitong award ang lungsod dahil sa pagiging transparent at maayos na paggamit ng pondo. Champion City. Hinirang na Champion City ang lungsod ng Maynila sa 2021 Global Mayor's Challenge ng Bloomberg na nilahukan ng 631 na syudad mula sa iba't ibang bansa. Base ito sa pinapakitang tibay, makabago at ambisyosong mga ideya ng lungsod sa pagharap sa mga hamon sa kabila ng pandemya. 3 awards naman ang nasungkit ng Maynila sa ginanap na Digital Governance Awards 2021. Ito ay inilunsad ng Department of Information and Communications Technology o DICT upang kilalanin ang inisyatiba ng mga lokal na pamahalaan na iangkop ang kanilang pamamahala at proseso sa mga makabagong teknolohiya. Best in Customer Empowerment Award, First Place. Best in LGU Empowerment Award, First Place. Best in Business Empowerment Award, Second Place. Noong Digital Governance Awards 2020 naman, ay nag-uwi rin ng 2 parangal ang lungsod ng Maynila. Best in Customer Empowerment Award, Second Place. At Best in Government Internal Operations Award, Second Place. Overall Competitiveness Award for Highly Urbanized Cities 2020, First Place. Ito ay iginawad ng Department of Trade and Industry o DTI. Kasama nito ang 4 pang parangal na natanggap ng lungsod sa kategorya ng Highly Urbanized Cities. Most Competitive in Infrastructure Award, First Place. Most Competitive in Government Efficiency Award, First Place. Most Competitive in Economic Dynamism Award, Third Place. At Most Competitive in Resiliency Award, Third Place. Nakatanggap na rin ng mga parangal ang alkalde ng lungsod na si Isko Moreno Dumagoso kagaya ng mga sumusunod. Gusi Peace Prize for 2019. Ito ay ginawad sa kanya ng Gusi Peace Prize International noong November 2019 dahil sa kanyang tuloy-tuloy na pagsulong ng mga positibong pagbabago. Management Man of the Year mula sa Philippine Council of Management noong November 2019. Hero of the Year na iginawad ng Gawad Filipino Heroes Award noong December 2020. Man of the Year. Natanggap ito ni Yorme ng 2 magkasunod na taon ng 2019 at 2020 sa Asia Leaders Award. Ito ay pagkilala sa kanyang huwaran at epektibong paglilingkod sa publiko. Award of Excellence. Ang parangal na ito noong November 2021 ay mula sa Federation of Indian Chamber of Commerce Incorporated. Talaga namang nakakatuwang makita na may mga leader na nagdadala ng pagbabago sa bansa. Sino-sino pa ang mga bagong leader na maayos na naglilingkod sa bayan?
I-share mo naman yan sa comment section. At dyan na nagtatapos ang ating kwentong kaalaman sa araw na ito. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating Facebook page at mag-subscribe ka na rin sa ating YouTube channel. At laging isaisip na ang magandang bukas ay nag-uumpisa sa pagtuklas. Mahalaga ang pagkakaroon ng isang magandang healthcare system ng isang bansa. Iyan ay nakita ng bawat Pilipino ngayong panahon ng pandemya. Maraming buhay ang nailigtas pa sana kung mayroon lang sapat na kapasidad ang ating mga ospital. Ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang 3 ospital na pinagawa ni Mayor Isko Moreno sa Maynila. Number 1. Bagong Ospital ng Maynila. 2.3 billion pesos ang inilaang pondo mula sa kita ng lungsod upang ipatayo ng 10-story na makabagong ospital na matatagpuan sa Malate, Manila. Ito ay fully air-conditioned na may 384 beds, 12 intensive care units o ICU at 20 private rooms. Mayroon din itong 3-story na parking area at helipad para sa emergency cases na kailangan ng airlift. Makabagong kagamitan at teknolohiya ang gagamitin dito. Mas magandang serbisyo at sapat na medical professionals at tatapat sa mga nangungunang private hospitals sa bansa. May kakayanan itong magsilbi sa mga maseselan na operasyon, kagaya ng operasyon sa puso. Sinimulan itong gawin noong June 2020 at sa ngayon ay 70% complete na. Inaasahang matatapos ito early 2022. Number 2. Manila COVID-19 Field Hospital. 154 million pesos ang inilaang pondo ng lungsod upang ipagawa itong ospital na nakatuon para sa mga pasyenteng nahawa ng COVID-19. Itinayo ito sa loob lamang ng 52 days sa Burnham Green ng Rizal Park at binuksan noong June 25, 2021. Ginawa ito upang mabawasan ang bilang ng mga nasasawi, lalo na noong lumulobo ang dami ng kaso at walang bakante sa mga ospital. Ito ay fully air-conditioned na may kapasidad na 336 beds at libre pa ang pagkain ng mga pasyente rito. Tinatanggap dito kahit hindi taga Maynila at kapag naging severe ang sintomas ay mayroon ding libre na remdesivir sa lungsod. Binabayaran ito ng aabot sa 18,000 pesos kada turok sa mga pribadong ospital. Number 3. President Corazon C. Aquino General Hospital. 110 million pesos ang nakalaang pondo ng syudad para sa itinatayong ikapitong pampublikong ospital sa Maynila. Papalit ito sa President Corazon Aquino Health Center na ipinatayo ng yumaong Mayor Alfredo Lim noong 2010. Matatagpuan ito sa Baseco Compound sa distrito ng Port Area na isa sa matataong lugar at maraming mahihirap. Ang 3-story hospital na ito ay may lawak na 2,000 square meters at may kapasidad na 50 beds. Magkakaroon ito ng 24/7 fully operational emergency room, digital X-ray equipment at centralized oxygen supply line. Sinimulan itong gawin nito lamang October 2021 at inaasahang matatapos sa June 2022. Maituturing nating pangunahing pangangailangan ang mga libre at pampublikong ospital sa ating mga lungsod, lalo na't marami sa kababayan nating mahihirap ang walang nakahandang pera para sa pagpapagamot kapag nagkakasakit. Ano sa tingin mo? Ito pong lokal na pamahalaan ng Maynila, mahal nila ang mga Muslim. Lalo-lalo na yung dating mayor, Isko Moreno, mahal na mahal na ng mga Muslim. Hindi ko makakalimutan yung tao na yan, Isko. Dahil binigyan tayo ng magandang bibigan yan. Ayun ba sila mga kaugalian?
love you. Boss, ingat. 1, 2, 3, go! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Thank you. Bumalik ka na! I love you. Boss, ingat. Ayun ba sila ng kaugalian? Ayan ba sila ng mga kasiko? Ay! Ayan ba sila ng mga kasiko? Ano ba kung kayo ituloy nyo? Ituloy nyo! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Thank you. Bumalik ka na! I love you. Boss, ingat. 1, 2, 3, go! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Thank you. Bumalik ka na! I love you. Boss, ingat. Ayun ba sila ng kaugalian? Ayan ba sila ng mga kasiko? Ay! Ayan ba sila ng mga kasiko? Ano ba kung kayo ituloy nyo? Ituloy nyo! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Thank you. Bumalik ka na! I love you. Boss, ingat. 1, 2, 3, go! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Thank you. Bumalik ka na! I love you. Boss, ingat. Ayun ba sila ng kaugalian? Ayan ba sila ng mga kasiko? Ay! Ayan ba sila ng mga kasiko? Ano ba kung kayo ituloy nyo? Ituloy nyo! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Thank you. Bumalik ka na! I love you. Boss, ingat. 1, 2, 3, go! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Thank you. Bumalik ka na! I love you. Boss, ingat. Ayun ba sila ng kaugalian? Ayan ba sila ng mga kasiko? Ay! Ayan ba sila ng mga kasiko? Ano ba kung kayo ituloy nyo? Ituloy nyo! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Thank you. Bumalik ka na! I love you. Boss, ingat. 1, 2, 3, go! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Thank you. Bumalik ka na! I love you. Boss, ingat. A heart's beat.
began to feel the fire. Our hearts beat to the sound